Hinango ko mula sa mga reflections ni Father Franz Dizon sa Hollow Up. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina o Espiritu Santo, buksan mo ang puso ko, liwanagan mo ang isip ko, paunlarin mo ang aking pagkatao, payabungin mo ang buhay ko. Lagi mo akong ilapit kay Heso Kristo hanggang sumapit sa Ama kong totoo. Amen. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. So, let's try to I will give you bibigyan ko kayo ng isang sentence and then you try to reflect on this question. Like, ito yung question. Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos? Can somebody answer me this? Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos? Anyone? Hello? Are you guys even gonna listen to my question? Apat lang kayong estudyante ko today. Aba, Michelle, can you answer my question? Pwede mo bang sagutin yung question ko? Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos? Michelle, are you there? Hello? Guys, andyan pa ba kayo? Oh, Paul, hi. Okay. Yes po. Yes. Oh, Paul, can you answer? Kaya mo ba sagutin yung question ko? Ano yung pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos? Si Diyos po, siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. Okay. So, naniniwala ka na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. How about Michelle? Are you there? Wala si Michelle. How about Kana? Kana, pwede mo bang sagutin yung question ko? Hello? Naku, ano ba yan, Michelle and Kana? Mukhang ini-on nyo lang yung laptop nyo yata and then you left na. Okay, anyway, kung may magtanong sa inyo kung ano ang inyong pinaniniwalaan tungkol sa Diyos, ano yung sasabihin nyo sa isang pangungusap? Sabi ni Paul, naniniwala siya ng Diyos ang nagbigay buhay sa atin. So, bakit importante natin malaman kung ano yung sinasampalatayan o yung pinaniniwalaan natin? 'Di ba? Kasi kapag tayo ay may pinaniniwalaan, ito yung nagbibigay sa atin ng direksyon, 'di ba? Ito yung nagiging foundation or pundasyon ng ating mga desisyon para sa ikabubuti ng ating mga sarili. Sa kulturang Pilipino, binibigay natin yung ating sarili kadalasan kahit buhay, 'di ba? Yung mga heroes natin dahil lang sa kanilang mga pinaniniwalaan. So, sa atin, ganun din. Maaring yung pinaniniwalaan natin, maski ito ay political, social, or yung paboritong artista, at iba ba, di ba? So, parang die hard baga. So, ngayong gabing ito, hinihingi ko sana sa inyo na maging die hard din kayo pagdating sa ating pananampalataya. Okay? So, creed. Ang salitang creed ay mula sa salitang Latin na credo, nang ibig sabihin ay I believe o sumasampalataya ako. Ang credo ay ang ating pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay ipinasa sa atin sa pamamagitan ng tradisyong Katoliko at ng magisterium. Ano ba yung magisterium? Ang magisterium is the teaching authority of the church, siya or ang otoridad sa pagtuturo ng simbahan. So lahat ng doctrines na ituturo ng Catholic Church, magisterium ang may hawak niyan. Okay? Diyan nang gagaling yung ating mga yung doctrines. Kaya iisa lang ang doktrina ng simbahan because the magisterium is the treasury of all the doctrines of the church. So sa binyag,
una nating tinanggap yung tuntunin o 'di ba yung mga rules of our faith, pananampalataya. Kaya kayong mga adult na bibinyagan, I think all of you are adults are for adult baptism. Kaya please take note of this the creed kasi ito yung magiging pillar ng inyong pagkakakilanlan bilang Katolikong Kristiyano. So ang ating pinaniniwalaan bilang Katoliko ay nakasaad lahat sa ating kredo. So merong dalawang pangunahing creeds sa Catholic faith, ang Apostles' Creed at ang Nicene Creed. So English versions, okay? Yung Apostles' Creed ay nagsasaad ng buod o yung summary ng turo ng mga apostol. Ito ay nahahati sa 12 artikulo or 12 articles. So ayon sa tradisyon, bawat isa sa mga apostol ng Panginoong Hesus ay nag-contribute sa mga artikulo nito noong pagdiriwang ng Pentecostes. Okay, Pentecostes is yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa mga disipulo yung sa upper room. I think if you listen, kung nakinig kayo sa salvation history, yan yung yung the descent of the Holy Spirit. Yan yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles. So ang 12 artikulo ay ang pamantungan ng pananampalataya natin. Okay? So like foundation or fundamentals of our faith. Ang ikalawang creed ay ang Nicene-Constantinople Creed. Ito mas mahaba at mas detalyado. So parang bakit kailangan na isa pa uling kredo? Kasi ang Nicene Creed ay binuo noong 325 AD sa First Council of Nicaea, Constantinople upang ipagtanggol ang ating pananampalataya laban sa Arian heresy o erehiya na humamon sa pagka-Diyos ni Jesus or dun sa kanyang divine nature or divinity. So yung Arian heresy, ayaw niyang maniwala that sinasaad nung Arian heresy na si Jesus ay tao lamang at hindi kapantay ng Diyos Ama bilang Diyos. Okay? Ito ay naging dahilan ng maraming hidwaan sa mga unang Kristiyano. So dahil dito, pinatawag at pinabuo ni Emperor Constantine. Kilala niyo ba? I'm sure natatandaan niyo si Emperor Constantine, di ba? Siya yung nag-legalize ng Christianity sa Rome noon. So pinatawag niya at pinabuo niya yung council upang mabigyang linaw yung nagiging hidwaan ng mga unang Kristiyano. So sa Council of Nicaea, ipinagtibay ang katotohanan si Jesus ay Diyos. Okay? Kung nakinig kayo yung sa salvation history sa Bagong Tipan, matatandaan ninyo na sinasabi si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Okay? Jesus is true God and true man. So, meron tayong dalawang version pero hindi ibig sabihin magkaiba yung isinasaad. Yung ang gagamitin natin for this lesson ay yung isinalin sa Filipino. So, bakit may kredo? Ano ba yung kahalagahan ng kredo? Kasi sa kredo nakasaad ang mahalagang pangunahing pinapanampalatayanan natin bilang mga Katolikong Kristiyano. So, ginagamit natin ang kredo sa pagpapahayag at paghahatid ng ating pananampalataya sa mundo. So, this is what we use pagka tayo ay nag-evangelize, yung creed ang bit-bit natin. Ikalawa, upang ang ating pagpapahayag ay laging nakabatay sa katotohanan ni Jesus. So yung creed, yan yung ginagamit natin para yung alam natin na yung itinuturo natin o yung ine-evangelize, yung pinapahayag natin ay nakabatay sa katotohanan ni Jesucristo.
upang mapagkaisa ang lahat ng Katoliko sa iisang pananampalataya. Kaya tayo nagiging isa lang, di ba? Universal, Katoliko. Ibig sabihin, isa lang. And upang ating magamit ang maging batayan sa pakikipagdialogo. Okay? Pakikipagdialogo sa mga di-Kristyano. Dialogo po dialogue, hindi pakikipag-away. Okay? Hindi natin ginagamit yan para makipag-away tayo sa mga hindi Kristyano. We are creating avenues for dialogues. So number two, ang kredo ay ang pagpapahayag ng katapatan sa Diyos at sa simbahan. So this is like our pledge of loyalty. So sa pamamagitan nito, tayo ay nagpupuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin ang ating santigan sa pagtanggol or pagtatanggol ng ating pananampalataya laban sa mga nagnanais na tutulan at gawing huwad yung katotohanan. Okay? So pinapahayag, number three, pinapahayag nito ang ating pagkakakilanlan. Sinasabi sa lahat kung sino tayo at kung ano ang ating pinaninindigan bilang mga disipulo ni Kristo. So ito yung sumasampalataya ako. Ano to, kung mapapansin nyo, pag pumunta kayo doon sa Google Classroom, under sa materials ng Credo at Maria, meron akong in-include na ano na yung mga basic prayers of the Catholic faith. Sana, but it's all in Tagalog kasi. So, I want you to sana i-download niyo 'yon para meron kayong ano ba tawag doon? Copy. You can make your own copies of the basic prayers of the Catholic faith. Siguro I will upload an English version also. So, sumasampalataya ako. Ito yung sinasabi natin, 'di ba? Pagka umattend kayo ng Tagalog na mass, ng Tagalog Filipino na mass, ito yung pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ito yung ni-recite natin sa misa, di ba? Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, makyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at namangatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. So, sana makabisado nyo to. Okay? Or yung kung if ever, yung English version man lang, makabisado nyo yung Apostles' Creed at yung Nicene Creed. So kung napansin ninyo sa panalangin na pananampalataya, tayo ay nagpapahayag ng pananampalataya sa banal na Santatlo. Okay? Banal na Santatlo or Blessed Trinity o Santissima Trinidad. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. So tatlong persona pero iisa lang Diyos lang po tayo. So ang banal na Santatlo ay ang pinakasentro, okay? At kalubos-lubos ang misteryo ng ating pananampalataya at buhay Kristiyano. So this is the center and the greatest mystery of our faith, okay? Sa pamamagitan lamang ng mata ng pananampalataya or only through the eyes of faith, magkakaroon ng kaunawaan ang misteryong ito. Kaya nga siya mystery. And in this mystery, you can only understand it only through the eyes of faith. Kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, I don't think you will have the grace and the wisdom to understand
the the Blessed Trinity. Okay? So sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, sa mata ng pananampalataya, we can understand this sapagkat ito ay isang misteryong higit sa ating likas na kakayahan because it's a supernatural mystery. So hindi natin kayang arukin, okay? With our limited intellect and understanding, hindi natin siya kayang intindihin ng husto. I'll tell you the story of Saint Augustine and the child along a seashore. So, merong story si Saint Augustine. Naglalakad siya sa isang dalampasigan. What's that? Yung seashore. Okay? And then, nagkaroon siya ng parang vision. Nakita niya yung bata. So, naglalakad siya, nakita niya yung bata. And this child, sinusubukan niyang i-scoop yung ano, yung scoop yung water from galing sa dagat, nilalagay niya sa isang maliit na butas. Gamit niya is ano, seashell, yung kabibe or seashell. So, sinabi ni Augustine sa kanya, imposible yung ginagawa mo, sabi niya. And then the child, ang sabi nung bata, sabi niya, mas madali ito kaysa sa sinusubukan mong unawain ang misteryo ng banal na Trinidad. So, actually, when Saint Augustine was walking doon sa seashore, pinag-iisipan niya kasi iniisip niya, itinatry niyong i-understand kung ano yung Blessed Trinity. And then the child, sabi niya, ito ay hindi mas imposible kaysa kung sa ano sinusubukan mong gawin. Unawain ang kalawakan ng misteryo ng banal na Trinidad gamit ang iyong maliit na katalinuhan at limitadong pag-unawa. So, tinuturo Tinuturo nito na ang banal na Santatlo ay isang misteryo na napakalawak para ganap na maunawaan ng ating isip. Tulad ng isang maliit na butas na hindi maaaring hawakan ang buong karagatan. So, ito ay isang paalala na lapitan ang mga banal na katotohanan ng may pagpapakumbaba at pagkamangha. So, ilan ang Diyos? Sabi natin, merong tatlong persona. Merong Father, may Son, and may Holy Spirit. So, iisa lang ang Diyos natin. Okay? We only have one God. So, bakit iisa lang ang Diyos? Iisa lang kasi ang Diyos sapagkat siya yung lubos ang ganap na Diyos na hindi na maaaring magkaroon ng kapantay. Okay? Sa Exodus 22, verse 2 to 3, sinabi niya, I am the Lord your God, and you shall have no other gods before me. So, isa lang ang Diyos natin. And sa pamamagitan ni Jesus, nakilala natin na ang Diyos ay may tatlong banal na persona na magkakaiba ngunit magkakapantay. So, ang tatlong persona ay iisa at tanging Diyos. So, silang tatlo ay may iisa at tanging banal na kalikasan or nature. And ang nature nila ay God. Okay? Ang kalikasan ng Diyos. Okay? Ang Diyos ay isang perfectong or it's a perfect community, perfectong komunidad ng love. It's a perfect community of love. So yung holy communication, yung understanding and wisdom and knowledge is, they are all perfect. Sa Old Testament, inihayag ng Diyos ang kanyang kaisahan or oneness, 'di ba? Siya ang iisang Diyos ng kanyang bayang pinili, ang Israel. Siya ay naging ama ng bayang pinili, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa takdang panahon, siya ay nagsalita at inihayag ang ikalawang persona na naging tao, si Jesus. Sa bagong tipan, mas ipinakilala ni Jesus ang Diyos Ama. Ang buong buhay niya bilang tao ay ukol sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos at pagsunod sa Diyos. So nang matapos ni Jesus yung kanyang mission here sa lupa, siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit at nagsabi sa kanyang mga apostol, humayo kayo sa buong mundo, minyaga ng mga mananampalataya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So,
Ipinadala yung Espiritu Santo upang maging gabay, guro at sa pamamagitan niya matatanggap natin ang biyaya mula sa Diyos. So actually mas mauunawaan natin ang tatlong persona using yung kanilang mission. Okay? Mas mabilis natin silang maintindihan if we think about it, if we think if we look at it in terms of their mission. So iba-ibang mission pero hindi tatlong Diyos kasi perfect ang Diyos bilang kanyang sarili. Kaya iisa lang ang Diyos natin. I don't know if it makes sense, pero I really encourage you guys, since you will embrace the Catholic faith, that you would take the time also to read more books about the Blessed Trinity. So, in this illustration, kung makikita ninyo, the Son is perfectly united with the Father, and the Spirit comes forth from the Son and the Father. Okay? Yung anak ay ganap na kaisa ng Ama at ang Espiritu Santo ay nagmumula sa perfect na pagkakaisa nito. So here you would see the Father is God, the Son is God, and the Spirit is God. But the Father is not the Son, and the Son is not also the Spirit. So they are God, their nature is God, and then their mission, because they have their own, nagkaroon ng persona dahil sa kanil, if you look at it in the eyes of their mission. So simulan natin yung biyak-biyakin natin yung sumasampalataya ako, yung prayer. Okay? So, we start. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. So, paano natin malalaman na mayroong Diyos? Okay? Paano ba natin nalalaman na mayroong Diyos? So, nalalaman nating mayroong Diyos dahil sa mga nakikita nating mga nilikha niya sa ating paligid. So, creation. Okay? Ang Diyos ay hindi nagkaroon ng simula. God doesn't have any, He didn't start from anything. Okay? Because He is the beginning. He is the origin. Okay? Siya ay Diyos na mula't mula pa at Diyos din hanggang magpasawalang hanggan. Okay? So, minsan, nababasa natin na tinatawag nating may kapal ang Diyos. Bakit? Kasi sapagkat Diyos lamang ang may kakayanang gumawa o lumalang sa lahat ng bagay mula sa kawalan, from nothing. Okay? Only God has that essence to us to create. You know, only God has that power to create out of nothing. Okay? Mula sa kawalan. Okay? Walang walang mahirap o di makakayanan gawin niya, okay, para sa kanya. So yung tayo, nakakagawa tayo ng something pero it's sa isang existing na bagay na. Halimbawa, yung damit, okay, t-shirt. Masasabi natin na nakagawa tayo ng isang kakaibang design na damit, okay? Or if you are a designer, you can create a very unique design of clothes, no? 'Di ba? Pero ito ay nayari, this was nayari siya galing sa tela, sa sinulid, sa sewing machine, sa botones at kung ano-ano pa, 'di ba? So, yung ginawa ng tao is not just it's not from nothing, okay? Even if it is their own design, pero it's not from nothing. Kasi it has to be with something else already, 'di ba nga yung fabric, yung thread, yung sewing machine, yung botones, 'di ba? So ang Diyos ay lumikha mula sa kawalan, from nothing. Kaya siya ay makapangyarihan sa lahat. Okay? Mula sa kawalan, nilikha niya ang liwanag, ang mga tubig sa itaas at katubigan sa ibaba. 'Di ba? Ito yung creation. Na pakinggan nyo to doon sa natin, salvation history, 'di ba? Pinaghiwalay niya yung lupa at saka yung tubig. Tapos he created all the animals in the sea, the land. Tapos nilalang niya yung tao
sa kanyang image and likeness, di ba? So nilalang niya yung mga anghel din, mga espiritong nilalang. So, nilikha ng Diyos ang tao upang ipamalas ang kanyang kabutihan at ibahagi sa atin ang kanyang kaligayahan sa langit. Okay? So, we were created so we can have a share. You know, we can share pala, not we can have a share. We can share His goodness and His joy in heaven. So, alam nyo ba na yung mundo at saka yung buong universe nilalang ng Diyos para sa tao? You know, when we were studying this and our mentor mentioned this, parang, huh? Ganun, is that how you supposed to see it? Like, you mean everything around in this world, in this earth, and even in the universe, the whole universe, di ba? It was all created for man. Nakakastaba naman ng puso kasi talagang ganun pala talaga ako kamahal ng Diyos. So, maybe you will ask like, Miss Alma, paano naman yung mga aliens or yung mga iba pang intelligent beings sa ibang part ng universe, di ba? So, well, it's possible, di ba? Maaari o posible, pero yung katotohanan ng nakasaad sa Bible at inireveal sa atin ng Diyos, lahat ito ay ginawa para sa ating mga tao. So, ganyan-ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nararapat lamang na siya ay ating papurihan at parangalan. So ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay maawain. So ninais niyang patawarin ang makasalanang nagsisisi. Ang Diyos ay mabuti. Lubos siyang kaibig-ibig sa kanyang sarili because He is love Himself. At buhat sa kanyang makaamang pag-ibig, ang bawat kabutihan ay napapa sa atin. So kung maalala ninyo sa nakaraang lesson nyo sa salvation history, so you see, I always go back to salvation history. Why? Kaya nga inuna namin yun eh. Kasi parang mas may background na kayo of what we will be discussing here. So in that story, hindi pinabayaan ng Diyos ang tao matapos na ito ay nagkasala. Diba? Pinangako ng Diyos ang isang mananakop na magbabayad puri para sa pagkakasala ng tao at magbubukas muli ng pinto ng langit para dito. So, yung parang second sentence nung sumasampalataya ako, di ba, is about Jesus Christ already. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. So, si Heso Kristo ang ikalawang persona ng Diyos na nagkatawang tao. Okay, so Jesus is the face of the second person of the Blessed Trinity. So siya yung mananakop ng sangkatauhan. He was the one sent, the second person of the Trinity was became man in order para magbayad puri para sa ating redemption and salvation. So, si Heso Kristo ay Diyos sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos na may tanging kalikasang Diyos na taglay din ng kanyang Ama. So, siya ay Diyos sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos. Okay? The only begotten Son. Siya ang may tanging kalikasang Diyos na taglay ng Diyos Ama. Dahil dito, nararapat lamang nating tawagin siyang Panginoon nating lahat. Okay? Siya ang ating daan, ang katotohanan at buhay. Si Heso Kristo. Jesus is our way, our truth, and our life. He is the only way. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. So, naging tao ang ikalawang persona ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kalinis-linisang sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. So, incarnation. So, ang tawag doon sa pagkakatawang tao ng ikalawang persona ay incarnation o misteryo ng pagkakatawang tao. It's a mystery again. Okay? Parang
In our faith, there's a lot of mystery, but really, if we really believe, it's not really that hard for us to accept and understand. So, sa pagkakatawang tao ng ikalawang persona ng Santissima Trinidad, si Jesus ay nagkaroon ng dalawang kalikasan. So, yung kalikasan ng Diyos, taglay ng Diyos Ama, at kalikasan ng tao kasi ah ip, ipinaglihi siya o nagkataon tao siya sa sinapupunan. So, sa womb of the Blessed Virgin Mary. And the Blessed Virgin Mary is tao at may katawan at kaluluwang katulad natin. So, Jesus, when he was born, he is human, oh, he is man. And he has a body like a man and a soul like us. Si Heso Kristo ay totoong Diyos at totoong tao. Uulitin ko, si Jesus is the face of the second person of the Blessed Trinity na naging tao. Okay. So I think I sound very redundant, but I really cannot emphasize it much more than that. So si Jesus ay pinaglihi at naging tao sa araw ng pagbati or annunciation ni Arkanghel San Gabriel nang ipahayag niya sa mahal na Birheng Maria na siya ang pinili na maging ina ng Diyos. So on the day of Annunciation, pinahayag, matatagpuan mo yun sa Gospel according to Saint Luke, chapter 1, verse 26 to 38. So, the Virgin Mary ay isang dalagang nakalaan ipakasal kay Jose. So, siya ay tunay na kinalulugdan ng Diyos. Pinili siya at pinuspos ng biyaya. So, dahil sa malalim na pananampalataya at pagtitiwala ng Birheng Maria sa Diyos, siya ay pumayag sa kalooban ng Diyos. Okay, pumayag siya. Sabi nga ng priest last time sa homily during the Annunciation, it's like, Mama Mary accepted, she gave her fiat. Okay, inaccept niya yung paanyaya ng Diyos na maging ina ng kanyang anak without really taking into consideration everything. Okay, just because she is full of grace and then she has so much faith and trust in God. Pero alam niyo ba kung ano yung kaparusahan noon kung nalaman ng lipunan na siya ay nagdadalang tao, that she was pregnant? Kamatayan po sa pamamagitan ng pagbabato. Okay? So, hindi na isip ni Mama Mary yun. Hindi na niya pinag-consider yun kasi she trusts so much in God na alam niya na pinili siya, hindi papayagan ni God na mangyari yun sa kanya. So, hindi ito nakabagabag sa kalooban ng Birheng Maria. Bagkus, buong puso niyang tinanggap ang paanyaya ng Diyos. Ang tawag doon ay ang kanyang fiat. 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 Again, if you listen to your salvation history, yung yung sa New Testament, that is yung public ministry of Jesus Christ. So yung hayag na pamumuhay ng Panginoong Heso Kristo noong siya ay nabubuhay sa lupa. So yung matatagpuan mo to sa New Testament, di ba? So si Kristo ay nakipanayam sa atin. Ipinanganak siya ni Santa Maria Birhen sa sabsaban sa Bethlehem. Nabuhay siya sa lupa ng 33 taon. So, Jesus died when he was 33 years old. So, we have our mentor before told us is like, there are some parang tradition states, ayon sa tradition, ang ating glorified bodies would be like how we look like when we were 33 years old. Okay, so and during that time, kami mga magkakaklase, we were like, wow, oh my gosh, ano ba itsura natin nung tayo ay 33 years old? So,
Si Jesus, ang mahal na Biring Maria at ang kanyang ama-amahan na si San Jose ay nanirahan sa Nazareth. Sinimulan ni Jesus ang kanyang hayag na pamumuhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng binyag ng pagsisisi kay San Juan Bautista sa ilog Jordan or sa River Jordan. Sa kanyang hayag na pamumuhay, itinuro ni Jesus ang daan patungong langit. Pinatunayan na siya ay Diyos at ang ipinangakong tagapagligtas or Messiah at itinatag niya ang kanyang simbahan. So ipinatunayan ni Kristo na siya ay Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga himala, ng kanyang mga prophecy, at ng kanyang kabanalan, yung kanyang holiness, di ba? When Christ was here, nabuhay siya katulad natin bilang tao except for sin. Yeah? Maliban sa kasalanan. Naging masunurin siyang anak kay San Jose at Santa Maria. Nagtrabaho siya kasabay, tinulungan niya si Saint Joseph to become a carpenter. Tumawa siya, umiyak siya, nadapa siya, nasaktan siya. So lahat-lahat ng maaaring maranasan ng isang tao ay naranasan niya. Ngunit ang kanyang buhay ay walang bahid ng kasalanan. Di ba? Sabi ko, he became like us except for sin. Actually, you can find that in the letter to the Hebrews. Okay? Alam na alam ni Jesus ang kanyang misyon. So he knows his mission. At alam na alam din niya na dapat niyang sundin ang plano ng Diyos Ama. So bilang Diyos, marami siyang mga miracles. Nagpagaling siya ng mga sakit. Nagbigay siya ng liwanag sa mga bulag. Nagpalakad ng lumpo at pilay, di ba? At iba pa. Habang nagtuturo at buong pagmamahal na ipinapakilala ang Diyos Ama at ipinalalaganap ang kaharian ng Diyos. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. So, bakit isinama sa ating kredo ang pangalan ni Poncio Pilato? Okay? Naniniwala ang mga Kristiyano na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay isang kinakailangang hindi. So, bakit sinama yung pangalan ni Pontius Pilate? Okay? Sa kasaysayan, di ba? Kasi sa kasaysayan ng mundo, dahil si Pontius Pilate or si Poncio Pilato ang punong tagapamahala ng Imperyong Romano na nakakasakop noon sa Judea kung saan nakatira si Jesucristo. So si Kristo ay nabuhay, naturo, hinatulan at pinagpakasakit sa pagpapakapako sa krus. Okay? So si Pontius Pilate is the Roman prefect ng Judea nung panahon ni Christ. Okay? And if you read the Gospels, yung mga ebanghelyo, ay nagtala na siya ang opisyal na namumuno sa paglilitis kay Jesus at sa huli ay nagpahintulot sa kanyang pagkapako sa krus. So actually, nilagay yung pangalan ni Pontius Pilate diyan para sabihin sa mga mananampalataya katulad natin na to prove na Jesus existed. Okay? Na nung panahon na si Poncio Pilato ang prefect or ang gobernador ng Judea, that was the time that Jesus was alive. Okay? So, binibigyang diin yung makasaysayang katotohanan ng kaganapan na Jesus died on the cross by mentioning the name of Pontius Pilate para itugma, tama ba? Itugma sa his history, okay? Sa history ng tao. Ano ang ibig sabihin ng pagtubos na ginawa ni Jesucristo? So what is really the meaning? Why Christ had to sacrifice himself? Si Jesus bilang manunubos ng sangkatauhan ay nag-alay ng kanyang pagdurusa at kamatayan sa Diyos bilang pagbabayad puri sa mga kasalanan ng mga tao. So for our
for our redemption, salvation and redemption. So dahil sa pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang langit ay nabuksan muli para sa atin. So ano-ano ang mga pangunahing hirap at sakit na binata ni Heso Kristo? Yung mapait na pagmimighati ng kanyang kaluluwa, yung yung agony of his soul, yung pagpapawis niya ng dugo during the agony in the garden, yung mga malupit na paghampas sa kanyang katawan, yung scourging at the pillar, you know, when the Romans were scourging his body, ang pagpuputong ng koronang tinik, at ang pagpapako at pagkamatay sa krus. So, Jesus suffered all of this pain and para sa atin. Sa Semana Santa, Semana Santa or Holy Week, ito yung panahon na inaalala natin yung paghihirap, pagpapako, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo, yung kanyang Paschal Mystery. So during Lent, actually, not only in Holy Week, 'di ba? Meron tayong in our liturgical calendar, ang Lent is 40 days. It's including the Holy Week already. So sa paghihirap at pagkamatay ni Jesucristo, matututunan natin ang pag-ibig ng Diyos sa tao at ang kasamaan ng kasalanan. We will see the enormity of our sins by reflecting sa sacrifice na ginawa ni Jesucristo. So ang Diyos natin ay nanatiling tapat sa kanyang pagmamahal para sa atin. So si Jesucristo ay namatay noong Biyernes Santo sa Golgota, isang lugar sa labas ng Jerusalem. Inilibing siya sa isang hiram na libingang kuweba sa hardin na malapit sa Golgota. Okay? So even his yung resting place niya is borrowed. Okay? Hindi nga kanya yun eh. It was borrowed. So parang Jesus died, he was born poor and until the end, he was still poor. Pero napakayaman niya sa biyaya, napakayaman niya sa pagmamahal para sa atin. Nanaog si kinaroroonan ng mga yumao ng maikatlong araw na buhay na magmuli. Okay? Kapag sinasabi natin sa sumasampalataya na si Heso Kristo ay nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ipinapakihulugan na ang pagkamatay ni Kristo, ang kaluluwa niya ay bumaba sa tirahan ng mga yumao upang ipahayag sa mga banal na naroroon ang mabuting balita ng kanilang katubusan. Okay? Bumaba si Jesus sa tirahan ng mga yumao, kung saan naroroon ang mga banal na naghihintay sa kanyang pagdating. Binuksan ni Jesus ang pinto ng kalangitan para sa kanila. Okay? Ang tawag natin sa tirahan ng mga yumao ay Sheol. Okay? It's a S-H-E-O-L. It's Sheol. Sa English version ng creed, ang nakasulat ay hell. In the Hebrew language, ang hell na ito, ang hell, yung Sheol is Hebrew for the tirahan, yung mga tirahan ng mga yumao. Ito yung mga righteous before Christ. Sino ba yung mga righteous before Christ? Abraham, Moses, Joshua, lahat ng mga righteous before Jesus Christ, they were all here. And then they were all waiting sa pagdating ng Mesiyas, pagdating ni Heso Kristo. So bumaba si Jesus doon para buksan ang heaven para sa kanila. Okay? And in Hebrew, yung salitang hell ay mayroong dalawang meaning. Yung Sheol, this is the tirahan ng mga yumao. Pero there's another Hebrew word for hell na Gehenna. Gehenna is this one, kung saan walang hanggang apoy at paghihirap. Okay?
Yung Gehenna, yan yung walang hanggang apoy. Yan yung place of eternal fire and gnashing of teeth. Okay? Yan ang tawag. Even if you read the Bible, or you will hear during sa Gospels, Jesus mentions Gehenna. So magkaiba sila, okay? So yung hell, sa English version nilagay kasi is still hell. Pero if you read the Hebrew translation, baliktad. English kasi yung translation natin. So, if you read the Bible in Hebrew, they use the word Sheol, hindi Gehenna. Okay? So, ikatlong araw ng pagkamatay ni Jesus, siya ay muling nabuhay sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Okay? Because He is God. So, kailan nabuhay na magmuli si Kristo? Si Kristo ay nabuhay na magmuli ng maluwalhati at hindi na muling mamamatay noong linggo ng pagkabuhay or Easter Sunday. Ikatlong araw ng mula nung sa kanyang pagkamatay tulad ng kanyang sinabi, di ba? I think in one of the readings this week, they said, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. You see? The Jews, they didn't understand this. They thought he was talking about the structure, the temple structure, but actually Jesus Christ was talking about the temple of his body. So bakit? Bakit? Upang ipakita na siya ay tunay na Diyos at upang ituro sa atin na tayo rin ay muling babangon mula sa kamatayan. Sarap naman natin, di ba? Ang sarap-sarap maging isang Katolikong Kristiyano kasi mayroon tayong hope na tayo ay muling babangon mula sa kamatayan. So umakyat si Jesus sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. We celebrate this. Ito yung kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit or ascension. So taglay ang kaluluwa at katawan. Si Jesus ay umakyat sa langit, 40 araw makalipas ang kanyang muling pagkabuhay. So bakit nanatili sa lupa si Jesus si Kristo ng 40 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay? So, nanatili si Jesus ng 40 days. After the resurrection, Jesus stayed for 40 days matapos yung kanyang muling pagkabuhay upang patunayan na siya ay tunay na buhay na magmuli. Okay? To prove na, hello, I have resurrected. I katulad ng itinuturo ko sa inyo, di ba? At upang kumpletuhin niya yung mga aral ng mga apostol. So parang hindi pa tapos. So Jesus has to spend 40 days for transition ng kanyang mga apostol. So yung hinanda, okay? Inihanda niya yung kanyang mga apostol for that. So ano ibig sabihin ng naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan kapag dinadasal natin yung sumasampalataya? So nais natin ipakahulugan na si Kristo kahit bilang tao ay nakikibahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang Ama, higit pa sa lahat ng mga anghel at mga banal. Okay? Sa Katolikong teolohiya or in the Catholic theology, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. So sa Catholic theology, si Heso Kristo ay paririto muli sa lupa, second coming, sa katapusan ng mundo upang maghukom sa lahat ng tao. Okay? So, in our theology, there's already what we call the judgment. Okay? Ang particular na paghahatol ay ang agarang paghahatol sa kaluluwa ng isang individual sa kamatayan niya. Okay? Sa day or the point of death. Okay?
And we also have the final judgment. Okay? Yung sa final judgment, oh, I'm sorry, we go to the particular judgment first. So, in the particular judgment, yung tinutukoy yung sinasabi dito, at the point of our death, of a person's death, meron na agad judgment. Okay? Yung paghahatol na ito is either this person will, will go to heaven, will go to hell kung talagang inano niya, pinutol niya yung friendship with God, or he will go to purgatory. Okay? So at the point of our death, we are already judged, and it is called particular judgment. So we either go to heaven, we go to hell, or we go to purgatory. Meron tayong ito ito ay private, okay? This particular judgment ay private at nangyayari kaagad pagkatapos ng kamatayan natin. Okay? And the final judgment or the universal, yung pangwakas na paghahatol ay ang publiko at universal na paghahatol ng lahat ng sangkatauhan sa katapusan ng panahon at the end of time. Okay? Na magpapatunay sa particular na paghahatol. Did you get that? So yung final judgment, this is like a public or universal na judgment sa lahat na tayo. Ito na yun yung God will raise us up with our glorified bodies and we will face our final judgment. And this would only confirm doon sa particular judgment na natanggap natin. Okay? So, yung mga meron lang akong gustong sabihin about purgatory. Okay? Yung purgatory, it's like a ticket to heaven already actually. Okay? It's just because our souls are still stained with sin. That's why we need purification. And purification happens in purgatory. But when we are in purgatory, we will never wala nang chance for us to go to hell, okay? Our destination after purgatory is already heaven, okay? So purgatory is where purification happens para maging worthy tayo sa heaven. Okay? So, sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. So, sa Nicene Creed, mas ipinaliliwanag ng maigi kung sino ang Espiritu Santo. Sa Nicene Creed, it states, the Spirit is the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. So, ang banal na Espiritu Santo ay ang nagbibigay ng buhay. So sa aklat ng Genesis, during the creation, during the creation, nilalalang ng Diyos yung sinukob at ang tao, ang hangin at hininga ng Diyos ay kumakatawan sa banal na Espiritu Santo. So ito yung nagbigay buhay sa mga nilikha ng Diyos. So ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng Santissima Trinidad na nagmumula sa Ama at sa Anak. So siya ay kapantay ng Ama at Anak sapagkat siya ay Diyos. Ano ang ginagawa ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng sangkatauhan? So nananahan ng Espiritu Santo sa simbahan bilang bukal na pinanggagalingan ng buhay nito. Okay? The source of life of the church. Siya ang nagpapabanal sa mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga kaloob na grasya.
So sa mga sakramento ng simbahan, bumubuka lahat ng grasya ng pagpapabanal na kaloob ng Diyos. So, isa sa mga reasons that Jesus has to go back to the Father is that so that He can send the Holy Spirit. So that they can send the Holy Spirit who will be the Paraclete. So sa aklat ng mga gawa or the Acts of the Apostles, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So the same na kapangyarihan, this grace, this sanctifying grace na ito, yan yung tatanggapin ninyo. Okay, all of you, Paul, Michelle, Kana, yan yung tatanggapin ninyo sa sakramento ng binyag at kumpil, the grace of the Holy Spirit. Okay? So tulad ng mga alagad, kayo rin ay mapupuno ng Espiritu Santo upang maging witnesses ni Heso Kristo. So paano natin dapat bigyan ng parangal ang Espiritu Santo? Sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, tulad ng pagsambahan natin sa Ama at sa Anak. Sa pagtawag sa Kanya upang maliwanagan ang ating mga isip at mapalakas ang ating kalooban. Sa pagbibigay pansin sa Kanyang nais ipaisip at ipadama sa atin, yung being aware of His presence in our faith life. Pagbibigay galang sa Kanya sa ating katawan at kaluluwa, because our bodies is the temple of the Holy Spirit. So we have to respect our bodies. And in that way, we are also uh, respecting, or we are cleansing our soul. Diba? Binibigyan natin ng galang ang Espiritu Santo when we take care of our bodies and our soul. Naniniwala tayo sa banal na simbahang Katolika sa kasamahan ng mga banal. So, ang simbahan o iglesia ay ang bagong bayan ng Diyos na binubuo ng lahat ng mga bininyagang nagkakaisa sa isang tunay na pananampalataya, iisang sakripisyo at iisang kabuuan ng mga sakramento sa ilalim ng kahalili ni San Pedro, ang Santo Papa, at mga obispong kaisa niya. Okay? I think this one you already discussed, or I don't know if you have already watched yung video of the church history. Ito po yun. Okay? It's the Simbahang Katolika at sa kasamahan ng mga banal. So, itinatag ni Kristo ang simbahan upang akayin ang lahat ng tao sa kaligtasang walang hanggan. Okay? Hinirang niya si San Pedro bilang kataas-taasang pinuno ng simbahan. Ang mga kahalili ni San Pedro, ang Santo Papa, ang mga kahalili ng mga apostol, ang mga obispo at kaparian ay binigyan niya ng kapangyarihang magturo, magpabanal at mamahala sa mga kasapi ng simbahan. So tayong mga kasapi ng simbahan ay tinatawag na laiko. Okay? Hindi tayo ordained, hindi tayo pari or obispo. Ang tawag sa atin ay mga laiko. Tayo yung mga bininyagang nakatanggap ng misyong gawing banal ang lahat ng bagay na may kaugnay sa mundo. So, we are called to holiness and to be holy. Okay? Habang tayo ay namumuhay sa kaligitnaan ng ating journey here on earth, or our faith journey. Naglilingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa-tao sa pamamagitan ng masinop na pagtupad sa ating karaniwang tungkulin. So, malalaman natin na ang simbahang Katolika ay ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo, sapagkat tanging ito lamang ang may tanda
Tanda ng tunay na simbahan. Okay? Ito ay ang mga malilinaw na palatandaan ng pagkakakilanlan ng lahat ng tao sa simbahang katolika. So ano ba yung mga tanda or tatak ng simbahan? Iisa. Okay? Merong apat na tatak o tanda ang simbahan. Iisa. Okay? One. May iisang simbahan lamang ang itinatag ni Kristo. Okay? Hindi niya itinatag maraming simbahan. Isa lang po. Banal. Dahil si Kristo ang nagtatag nito at ito ay ang kanyang katawan or the mystical body of Christ. Okay? Si Christ ang head, tayo ang katawan ni Heso Kristo. Pangsangkalibutan. Okay? Pangsanlibutan pala. Pangsanlibutan. Katolika. Okay? Ang tawag dito katolika. Ibig sabihin, panglahat. Ang simbahan at ang pananampalatayang katoliko-kristyano ay para sa lahat. Apostolika, itinatag ni Jesus sa pundasyon ng mga apostol. Okay? So these are the marks of the church. One, holy, Catholic, and apostolic. Yeah, when you recite the Apostles' Creed, the Nicene Creed, you will hear this one. One, holy, Catholic, and apostolic. Okay. Ang Acts of the Apostles ay nagsalaysay na ang mga disipulo ay itinoon ang kanilang sarili sa turo ng mga apostol at sa pakikisama sa pagpuputol-putol ng tinapay at mga panalangin. You know, the early church, this is the early church. Ano ba yung, ang tawag doon sa, di ba? Wala pa pala, hindi nyo pa alam yung sa Eucharist, yung pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. If you go to the mass, saan ba nangyayari ito, 'di ba? It's during the liturgy of the Eucharist, 'di ba? During the breaking of the bread before the communion. So it is called communion. So ano tong communion o pakikisama na patuloy na isinasabuhay ng simbahan ngayon? Una, ito ay pakikipag-isa sa pananampalataya na ipinapahayag, okay? Na isang kayamanan ng buhay na pinayayaman habang ito ay ibinabahagi. So, it is communion or oneness in faith, pakikipag-isa sa pananampalataya. Ikalawa, pagkikipag-isa sa mga sakramento na nagdudulot ng pagkakaisa sa Diyos, di ba? Ito yung ginagawa natin sa misa, yung sa tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Kristo na ating tinatanggap. So, natatanggap natin yung greatest communion na possible dito sa lupa because what we are receiving in the Eucharist is the body and the blood of Christ. Okay? And finally, ang communion na ito ay ang communion ng pag-ibig sa kapwa na siyang yung virtue of charity. Okay? Pinakamahalagang virtue. And isa sa mga theological virtues. So kaya pinangalanan dahil kasi direktang ibinibigay ito ng Diyos sa atin. So, sa pakikisa na ito, sa lahat ng tao, buhay man o patay. Okay? In the Catholic doctrine, yung communion na to ay hindi limited sa ating mga buhay lang dito. Okay? It's inclusive of everyone dead or alive na. Or, I'm baliktad pala. Alive or dead na. Okay? Na itinatahag sa pakikipag-kaisa ng mga banal. Ang pinakamaliit sa ating mga kilos na ginawa sa pag-ibig sa kapwa ay umuulit sa pakinabang ng lahat. Okay, so ang bawat good na isinishare natin sa ating kapwa in charity, with great charity, is a communion with God Himself. So, this is yung communion na yun yung ibig sabihin ng kasamahan ng mga banal or the communion of
saints. So, ang lahat ng bininyagan ay tinatawag sa kabanalan. So, maaaring ipagdasal ang isa't isa. So, ang communion of saints or kasamahan ng mga banal ay binubuo ng detong tatlo. Okay? Ang nakikibakang simbahan or mga bininyagang nabubuhay pa dito sa lupa. Sino ba to? Tayo yan. Okay? Ang nakikibakang simbahan. Tayo po yan. Ang nagdurusang simbahan, ang mga bininyagang kaluluwa na nasa purgatorio. So, sila yon, yung mga namatay nating mga kamag-anak, kapatid at kaibigan na nasa purgatory, sila yung mga nagdurusang simbahan. And ang nagtagumpay na simbahan or ang mga bininyagang kaluluwa na nasa langit na. Not only just the saints ha, sabi nga ng isang priest friend ko, ang dami-dami ng mga saints, mga unsung saints. Okay? Maraming saints na hindi man sila na-canonize, but in the eyes of God, they are all saints and they are all in heaven. So kaya sa kasamahan ng mga banal, lahat ng bininyagan ay tinatawag sa kabanalan. Okay, and the communion of saints works like this. Okay? Ang mga nasa langit na kasama ng Diyos o nagtagumpay na simbahan ay nagdarasal sila okay? Nagdarasal sila para sa nakikibakang simbahan at para sa nagdurusang simbahan. So, ipinapanalangin nila tayo. Yung mga banal o yung mga saints na nasa langit na pinapanalangin nila tayo, yung mga tayong nakikibakang simbahan, and at the same time, ipinapanalangin din nila ang nagdurusang simbahan o yung mga kaluluwang nasa purgatorio. Ang mga kaluluwa sa purgatorio na dinadalisay, hindi sila maaaring manalangin na para sa kanilang sarili na kasing effective ng panalangin na ginagawa nating mga nasa lupa o nasa langit. Ngunit, maaari nilang ipagdasal ang iba. Okay? They cannot, the souls in purgatory cannot pray as effectively for themselves, but they can pray effectively for para sa atin. Okay? At yung pagnanalangin sila, humihingi sila ng intercession sa mga nangabanal sa langit. Ang mga manampalataya naman sa lupa, tayo yon, nagdarasal tayo para sa ating sarili. Di ba tayo nakakapagdasal pa tayo para sa ating sarili. Pero yung nagdurusong simbahan, hindi na. Okay? They cannot as effectively pray for themselves. So tayo, we can effectively pray for ourselves. We pray too, nananalangin tayo sa mga banal at ipinapanalangin natin ang nagdurusang simbahan, di ba? We pray to the saints in heaven and we pray for the souls in purgatory. That's why we pray for the dead. Diba? That's why our church has the novena for the dead because we pray for them, for na sana mapabilis yung purification nila para they can go to heaven already. Diba? So, it is important that we pray for our beloved departeds. Okay? Sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, si Jesus na ating tagapagligtas ay nagpakasakit at namatay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo at pagkilos ng Espiritu Santo in and through the church, ang mga kasalanan ay napapatawad. Okay? Ang kapatawaran ng kasalanan ay nangangahulugan na sa kalakhan, sa enormity of the love of God for us. Ipinagkaloob niya ito sa kanyang simbahan. Okay? Nagkaloob siya
sa kanyang simbahan ng kapangyarihan, the authority to forgive sins. Yo, in John 20, verse 22 to 23, it says, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung tatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So, at this point, during this time, Jesus instituted the sacrament of reconciliation and penance. Okay? Binigay niya ang karapatan kay San Pedro at sa mga apostol. Okay? To forgive, sabi niya in John 22 to 23, whose sins you forgive are forgiven, and whose sins are retained, you retain are retained. Okay? So, hindi pinapatawad. Ouch. Ayoko dun sa hindi pinatawad. Okay? So, walang pagkakasala na hindi maaaring patawarin ng simbahan dahil laging nagpapatawad ang Diyos. Okay? God always forgives. And handa niyang gawin ito hanggat bumabaling tayo sa Kanya. When we approach God at humihingi tayo ng kapatawaran ng buong puso at buong kababaan. Okay? With our heart and with humility. Okay? Paano natin tinatanggap ang kapatawarang ito? Okay? So, ang simbahan ay may dalawang channels para sa biyaya ng pagpapatawad. Ang una at pangunahing sakramento para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay ang binyag. Okay, baptism. So, ito yung tatanggapin ninyo. Napakaswerte ninyo. Kasi, sa pamamagitan ng simbahan, ay ng binyag. Sorry. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nakiisa sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Excuse me. So, hinuhugasan nito ang ating mga kasalanan at nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. So, ang swerte ninyong mga converts kasi you will receive forgiveness of all your sins when you, at the moment of your baptism. Okay? Can you imagine how old are you right now? I don't know how old are you. Like Paul, how old are you? 37 na po. 27? 37. 37. Oh, Paul, you're 37 already. Yes po. Imagine all the sins that you have committed from the time of when you were yung age of reason until your point of baptism on November 29. All of those will be erased. As in, clean slate couple. You are like a white garment na talagang isinuot sa'yo. You are clean slate. Your soul is like so pure and so white at that point. Okay? So this is the gift of baptism. This is the greatest gift talaga ng kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan. So actually, nung nalaman namin ito, tinanong namin yung professor namin, yung mentor namin. It's like, Father, can we be baptized again para malinis naman yung souls namin from all the sins. Sabi niya, ano kayo, sinuswerte? Hindi. Kasi, nabinyagan na kayo when you were small. And we're like, sabi parang, ano kayo? Sabi niya, para naman kayo mga why do you lose hope? Sabi niya, why? Because, hindi naman pinabayaan ng Diyos na maging that you will be filled of sin. Hindi niya tayo pinabayaan because He gave us the sacrament of kumpisal. Okay? So, binigay ng Diyos ang sakramento ng kumpisal. Sa pamamagitan ng kumpisal, paulit-ulit nating pwedeng gawin. Okay? Ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos, basta tayo ay mag-a-approach sa Kanya with a contrite heart and with humility. Okay? So, kumpisal,
was the sacrament of reconciliation or penance was instituted by Christ kasi alam niyang after our baptism, tayo ay makakagawa ng kasalanan. And hindi dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan na mabuhay sa kasalanan. So, He gave us this great sacrament of the sacrament of reconciliation or confession or penance, whatever you call it. Okay? So, para yung mga kasalanan na nagawa pagkatapos ng binyag ay magkakaroon ng kapatawaran. Okay? So, kumpisal will be, binyag at kumpisal, you will have another session for this. I think after my session, it would be this one, November 13. Okay? So, malapit na tayo matapos. Sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao. Okay, so ang kamatayan ay pansamantalang paghihiwalay only ng ating katawan at kaluluwa. Okay? It's temporary. Our souls go for judgment. Our bodies stay here and we have to go back to becoming dust. Okay? Naniniwala tayo na sa wakas ng panahon or sa second coming ni Heso Kristo, ang ating katawan ay muling bubuhayin ni Kristo. Bibigyan niya tayo ng glorified bodies. At magkakaisang muli ang ating katawan at kaluluwa. So, Jesus will raise up again our bodies, and our bodies and our soul will be one again para that time we will face na yung final judgment. Okay? So, it's either langit or impyerno na lang. On the final judgment, it will only be heaven or hell. At sila'y babangon. Okay? So, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng na pumili ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Okay? You know, you go to hell only when a person or we have really cut our friendship with God. Okay? Parang inano mo, pinili talaga natin katulad ng ginawa ng mga fallen angels, katulad ng ginawa nila Lucifer, si Satan. Kaya sila napunta sa hell. Why? Because they totally cut off yung friendship nila with God. Okay? So they were placed in the hell, the place of the damned. We don't want to go there. Okay? I don't want to go there. So the assumption of the Blessed Virgin Mary ay isang paalala, okay, sa atin na ng muling pagkabuhay sa, the assumption parang tells us na this is like us later on. God is showing us through Mary na this will be us later on the second coming of Christ. So we will have the same glorified body. At sa buhay na walang hanggan. Amen. So, nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Sa salvation history again, narinig nyo yan, di ba? Sa simula't simula pa lang, yan ay yung kagustuhan ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng eternal life. Ngunit, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. So, ayon sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. So sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo, inako niya ang kaparusahan na dapat ay sa atin. Sa pagkabuhay na magmuli niya, in His resurrection, He defeated death. Okay? Tinalo niya ang kamatayan at tayo ay binayaan ng buhay na walang
hanggan. Okay, we got that chance for eternal life again. So, let's not mess this up. Okay? Huwag nating i-mess up yung ating chance na napaka importanteng chance for us to have, for us to go there with God in heaven. Okay, and now we proceed to the four dogmas about Mary. Okay, ang apat na dogma tungkol kay Maria. Okay, Mama Mary, if you will notice, holds a very special place in the hearts of the Catholic faithful. Okay? In the sayang hindi nyo napanood yung English class ni Sir Miko Lambino. You know, we Mary, we don't worship Mary, we venerate Mary. Sabi niya, katulad ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang ina, we are the same way with her. Okay? Ano ba ang dogma? So, ang dogma ay isang turo ng simbahan na katotohanang ipinahayag ng Diyos. Okay? So, it's a teaching of the church na isang truth na ipinahayag, okay? Na ipinahayag ng Diyos. So, sinaad ng Vatican I na kinakailangan para sa kaligtasan ng mga Kristiyano ay hindi lamang naniniwala sa lahat, excuse me, sa lahat ng inihayag sa banal na kasulatan, kundi pati na rin sa lahat ng tinukoy at iminungkahi ng simbahan bilang banal na inihayag. Okay? So these are truths. These are truths na ipinahayag ng church sa atin. So if we do not believe or pag itinanggi natin yung anumang itinuro ng simbahan, ay kaano, parang pagtanggi na rin sa pananampalatayang nagliligtas at pagwawaksi ng katuwiran at buhay na walang hanggan. So this is what Vatican I told us. So the first dogma of Mama Mary is Mary, Mother of God. Okay, Maria, Ina ng Diyos. Si Marie sa Council of Ephesus noong 431, okay, tiyak na itinuro na ang bahal na Birheng Maria ay nararapat na tawaging ina ng Diyos. Okay? Siya ay hindi lamang ang ina ni Jesus. Okay? Hindi siya ay tinawag na Theotokos or God bearer and not only Christotokos or Christ bearer. Okay? So, hindi lamang siya ina ni Jesus, kundi ina ng ina ng Diyos. Okay? Why? Siya ay ina ng Diyos, ina ng isang persona ng Diyos, at ang personang iyon ay Diyos. Okay? So, sa makatuwid, siya ay tatawaging ina ng Diyos. Okay? So, ang mahal na Birheng Maria ay ina ng Diyos at ina nating lahat. Siya ay naging ina natin sapagkat kinilala niya tayo bilang kapatid ni Jesus na kanyang anak at tinutulungan niyang magbigay sa atin ng buhay na nagpapabanal. So Mary prays for us and she helps us. You know, she's the perfect disciple. She's the perfect example of how to follow Christ. Okay? Si Maria ay ang perfect na disipulo ni Heso Kristo. Ipinakita niya ang tunay na buhay or at pinakita niya ang buhay pala na nararapat sa pagsunod sa Diyos. Pinamalas niya sa kanyang buhay through her life ang tunay na pagtitiwala sa Diyos, ang tunay na pagmamahal sa Diyos, at ang tunay na pagsunod sa Diyos.
The second dogma is perpetual virginity or nanatiling birhen si Maria. Si Maria ay tinawag na banal na birhen sapagkat siya ay walang dungis ng pagkakasala at sa simula't simula pa'y nanatili siyang birhen. So ang pangalawang dogma ng mahal na Birheng Maria ay ang kanyang walang hanggang pagkabirhen or perpetual virginity. Ang paniniwalang ito ay pinanghahawakan at itinuro ng mga early church fathers at tiyak na itinuro ng Council of Constantinople noong 553. So, hindi po inimbento, okay, yung perpetual virginity ni Mama Mary. Pinag-aralan po yan at itinuro ng pinag-aralan ng konseho, yung Council of Constantinople noong 553 and with their discernment using the early church fathers na itinukoy nila na that Mother Mary is the ever virgin. Okay? Tinukoy siya bilang ever virgin. Upang magdagdag ng higit pang kalinawan, noong 649, ang Lateran Council naman, nilinaw ni Pope Saint Martin I na ang ibig sabihin ng ever virgin ay ang tatlong bagay. Si Maria ay isang birhen bago, habang at pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo. Una, ito ay nangangahulugan na ipinaglihi niya ang kanyang anak habang dalaga pa. Diba? Dalaga pa naman talaga si Mama Mary nung lumukob sa kanya ang Holy Spirit, diba? So, ikalawa, nang ipinanganak niya ang kanyang anak, hindi siya dumanas ng epekto ng original na kasalanan na sinabi sa Genesis 3:16, di ba? Sa Genesis 3:16 sabi, aking patitindihin ang iyong pagpapagal sa panganganak, sa sakit. Ikaw ay manganganak ng mga, habang ikaw ay nanganganak ng mga anak. Di ba, tayo mga ladies, pag nanganganak tayo, there's so much pain. Di ba? But because of this dogma, naniniwala tayo that Mama Mary did not suffer the pain of birth while she was giving birth to our Lord Jesus Christ. And pangatlo, after the birth of Jesus, pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, hindi siya kailanman nakipagrelasyon pa sa isang lalaki at walang naging ibang anak. Okay? Si Saint Joseph. Si Saint Joseph ay ang tagapangalahaga ng Sagrada Familia or patrono ng mga birhen. That's why Saint Joseph is given this title. Okay? Tagapangalaga ng Sagrada Familia. Mama Mary didn't have any more relations with Saint Joseph. So, kaya we believe that with this dogma, we believe that Mary is ever virgin. Ang ikatlong dogma ay ang mahal na Birheng Maria ay ang taimtim na tinutukoy noong 1854 nang idineklara, water please, nang idineklara siya ni Pope Pius IX bilang Immaculate Conception. So sinabi niya na ang pinakamapalad na Birheng Maria mula sa unang sandali ng kanyang paglilihi sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyo mula sa makapangyarihang Diyos at dahil sa mga merito ni Hesukristo, ay pinanatiling malaya sa bawat bahid ng orinihal na kasalanan.
Pagkatapos ay nanatili siyang malaya sa kasalanan sa buong buhay niya. So, at the at the point when Mary was conceived in the womb of Saint Anne, her mom, she was already conceived without original sin. Yan po ang ibig sabihin ng Immaculate Conception. Okay? Through the ano ba ito? Through the grace of God, or through the grace of God and the privileges and merits of Christ, si Mary was conceived uh, without original sin. Okay? Itinangi ng Diyos ang kanyang ina na hindi mapahiran ng kasalanan. Okay? Excuse me. So si Mary ay pinaglihi ng walang bahid ng kasalanan. Kaya nga, if you remember binanggit ko kanina, yung annunciation, di ba? Nung batiin ni Archangel Gabriel, anong sinabi ni Archangel Gabriel sa kanya? Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. So, Mary was filled with grace. So, ibig sabihin, Mary is filled with divine sanctifying grace. So, ito yung nawala sa atin, or ito yung nawala sa ating mga unang magulang na sina Adam and Eve nung sila ay nagkasala. Okay? And for Mary, this was retained. Okay? Ang pinakahuli sa ikaapat na dogma ng mahal na Birheng Maria ay ang lohikal na kahihinatnan ng mga nung tatlong naunang dogma. Lalong-lalo na ang dogma ng Immaculate Conception. So, hindi hinayaan ng Diyos na manatili sa libingan ang katawan ng kanyang mahal na ina. Kung kaya, dinala niya si Maria sa langit, katawan at kaluluwa. So, Mary was brought up to heaven, body, and soul. Okay? Ipinapahulugan nito ang pag-asa natin sa ating muling pagkabuhay sa takdang panahon. So kung saan sa katapusan ng mundo ang mga katawan natin, di ba, ng lahat ng tao ay babangon mula sa lupa at muling, katulad ng sinabi ko kanina, magiging isa uli yung body natin and yung soul natin at hindi na maghihiwalay magpakailanman. So sana, sundan natin si Mama Mary kung saan siya nagpunta. Saan ba siya nagpunta? Sa heaven, di ba? So sana tayo, sundan natin si Mama Mary kung saan siya nagpunta. Mula sa langit, mahal niya. Mula sa langit, mahal niya ang bawat isa sa atin. Yung kanyang perfect na pagmamahal bilang isang ina. Okay? Ang kanya mga panalangin at intercessions ay ng biyaya ay tiyak. Okay? It's sure. Okay? Siguradong sigurado. Dapat nating hanapin ang kanyang pamamagitan ngayon. Yung let's seek her intercession. So sa paggawa nito, ng may malaking pagtitiwala, dapat nating malaman na ang isang ina na lubhang mapagmahal ay hindi kailanman ipagkakait sa kanyang mga anak ang lahat ng mabubuting bagay na ipinagkakaloob ayon sa kalooban ng Diyos. So, that's why we have this special devotion to Mama Mary. Why we believe because that she is so close to Jesus Christ and her main objective, her main goal is really to bring us to her son. Okay? Sino ba naman maglalapit sa atin kay Kristo kundi yung nanay niya, di ba? So, we want to be, we have this special devotion with her because we believe that through her intercessions, through Mama Mary's intercessions, tayo ay mas lalong mapapalapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay. So yung mga susunod
na slides. Let's just make it quick because it's already 8:37. So, ito yung mga ilang bansag, ano ba, titles. Okay? Ayon sa, ilan lang to ha, napakaraming titles ni Mama Mary. But ito lang, ilan lang ito sa mga bansag kay Maria ayon sa ating pananampalatayang Katoliko. Okay? So, Mary is Theotokos. Okay? Din-discuss ko na to kanina. Theotokos. Pangalang ibinigay ka Maria sa konseho ng Ephesus noong 431 nang ipahayag na si Maria ay ina ng Diyos, tagapagdala ng Diyos, hindi lamang ina ng Kristo. Okay? She is the mother of God, not just the mother, not just the Christ bearer. Okay? She is Theotokos, not Christotokos. Stella Maris or mahal na birhen bituin ng dagat. Okay? Ang mahal na birhen bituin ng dagat ay sumasalamin na lagi niya tayong itinuturo sa kanyang anak na si Jesus. Nakatagpo tayo ng patnubay sa kanya gaya ng mga sailors noon, yung mga naglalayag noong unang panahon na nakatagpo ng patnubay sa mga bituin. Di ba? Yung mga sailors, they look at the stars, di ba? They have one particular star para alam nila kung nasaan silang sa buong, in the ocean. And just like that, we believe that Mary is that star. Okay? Ito ay isang pangalan na ibinigay sa mga simbahan na malapit sa mga anyo ng tubig. Okay? It is also called Stella Maris in Latin. Maria, tagapagkalas ng mga buhol. Okay? Sabi ni Saint Irenaeus, ang buhol ng pagsuway ni Eva ay natanggal sa pamamagitan ng pagsunod ni Maria. So kung ano ang iginapos ng birhen na si Eva sa kanyang kawalan ng pananampalataya, ang Birheng Maria ay pinakawalan ng kanyang sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So kapag meron tayong mahihirap na problems, maaari tayong manalangin kay Maria, undoer of knots, okay, tagapagkalas ng mga buhol. Na, Sabi ano? ha? Ano, Paul? Huwag sabi ano? Okay. Sorry po, napindot. No, don't worry. Okay? Na ang kanyang sa pamamagitan ni Mama Mary, na matutulungan niya tayo sa para malutas yung ating problem. Okay? So, Mary, undoer of nuts. Mary, star of the morning or bituin sa umaga. Ayon kay Saint John Cardinal Newman, si Mary bilang bituin ng umaga ay humuhudyat sa pagsikat ng araw. So, hindi siya nagniningning para sa kanyang sarili or mula sa kanyang sarili, ngunit siya ang salamin ni Jesus at niluluwalhati niya ang kanyang anak. So, si Mary ay parating nakaturo kay Jesus. Okay. Mystical na rosas. Ayon again kay Saint John Cardinal Newman, si Maria ay tinatawag na rosas dahil ito ang pinakamaganda sa lahat ng mga bulaklak at siya ang pinakamaganda sa mga babae. So nagpapahayag ng katotohanan na si Maria ay walang batik or dungis. Ganap niya inilaan sa Panginoon ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang buhay ay isang katangi-tanging pabango tulad ng isang matamis na roses. So, if you will notice, yung mga devotions or titles of Mama Mary, laging mayroong, parang mayroong laging may reason why. Okay? Why do we call her? Why do we call her the mystical rose? Why do we call her the Stella Maris? Diba? And then, Mary, help of Christians. So, sa kloro ng mga Kristiyano. Si Saint John Chrysostom, ang unang taong gumamit ng titulong ito noong year 345 bilang devotion niya sa Virgin Mary. So, ang pamagat ng Mary, help of Christians, ay nauugnay sa pagtatanggol ni Maria sa mga Kristiyanong Europa
noong 1572 laban sa Ottoman Empire. So, inano to, tinawag ni Pope Pius V ang mga hukbong Kristiyano upang ipagtanggol ang continent ng Europe at hiniling sa mga Katoliko na manalangin kay Maria para sa kaligtasan ng Europa. Okay, so you see, even in a church history, our popes or our saints call on to Mary for help. So that's why she was given the Mary help of Christians. And during this, yung pagtawag ni Pope Pius V, yung natalo yung mga Muslim Turks, okay? Because of, under this, sa pamamagitan ni Maria sa ilalim ng title na ito. Mary, luklukan ng karunungan or Mary's seat of wisdom. Si Maria ang luklungan ng karunungan dahil hawak niya ang banal na karunungan na si Kristo sa kanyang kandungan bilang kanyang ina. So siya rin ang upuan ng karunungan or sweet seat of wisdom dahil alam niya kung paano panghawakan at ibigin ang karunungan or who is Jesus Christ himself. Mary or Maria, pinto ng kalangitan, nagpapaalala sa atin ng ating Panginoon ay nasa langit at si Maria ang daan that Mary is a way to Jesus in heaven. Okay? Kung paano ang ating Panginoon ay dumating sa atin sa pamamagitan ni Maria, dapat din tayo lumapit kay Jesus na sa pamamagitan niya. Okay? Ina ng mabuting pagpapayo. Okay? Good counsel. Naliliman ng Espiritu Santo si Maria na kaya siya naging ina ng Diyos. So, pinagkalooban ng karunungan upang payuhan ang kanyang anak while Jesus was growing, di ba? Yung wisdom came God's wisdom was coursed through Mama Mary also. Kasi tiyak na siya ay may karunungan upang payuhan in the same way, meron siyang wisdom to give us counsel. Di ba? Tayo mga tao. So, nasa kanya ang karunungan ng lahat ng kapanahunan. So, alam ng Our Lady of Good Counsel kung paano niya tayo tutulungan. We believe. We just believe in her. Maria, bahay na ginto. So, bahay na ginto dahil siya ang unang bahay ni Jesus. Diba? Yung sinapupunan ni Mama Mary, ang unang bahay ni Jesus. Ang katawan kung saan siya ay lumaki, ang sinapupunan kung saan siya tumira. Ang ginto ang pinakamaganda sa mga metal kaya nararapat na ilarawan siya sa ganoong paraan. Kinuha niya ang kanyang laman at ang kanyang dugo mula sa bahay na ito, mula sa laman, mula sa mga ugat ni Maria. Okay. So, marami pang mga bansag, as I mentioned earlier, marami pang mga bansag kay Mama Mary. And when you learn, or I really actually, I encourage you to learn to pray the rosary. Kung matutunan ninyo ang pagdarasal ng banal na rosaryo, meron po tayo doon tinatawag na litanya ng Loreto, yung Litany of Mary. Doon sa Litany of Mary, nandoon makikita nyo lahat yung mga titles na ibinigay ibinigay para kay Mama Mary. So, that's our lesson for tonight. I don't know. I hope you guys really learned something. Ang haba-haba, masakit yung lalamunan ko. And thank you very much for for listening in. Okay? Thank you, Paul. Thank you, Paul, for taking part. I don't know about Michelle or Kana. I hope they are really here. Sana hindi nyo naman ako anuhan lang ng camera. But anyway,
I hope you really learn something about our faith through the creed. Okay? Sa pamamagitan ng sumasampalataya ako. Again, sa ano natin, sa Google Classroom, I posted yung prayers, basic prayers in Filipino. I will post basic prayers in English also for your copies. Okay? And I encourage you to please anong tawag dito? Kabisaduhin nyo. Memorize, okay? Memorize nyo yung I believe yung creed. Memorize the creed kasi lalong-lalo na sa'yo, Jennifer, yung profession of faith, okay? So, paki-memorize mo yung creed or make a copy kasi on your profession of faith, iyaano nyo yata yan eh, sasabihin nyo yan. Okay? So, for every one of you, again, thank you very much. I'll see you. I don't know if I will have another class for you, but with you. But on November, I'll see you on November 14. Sorry, we have to, 13, I'm sorry, 13. We have to move your class kasi po, may exam kami bukas. Nag-aaral din ho kami, may exam kami bukas. So we have to move your classes. And we apologize for the inconvenience this has caused, okay? So let us offer a prayer to end our lesson today. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Dear Lord, thank you for allowing us to learn more about you again and to learn more about our faith through the sumasampalataya ako. Sana po Lord, sa pamamagitan nito, sa profession ng faith na ito, tunay naming maisabuhay ang aming pananampalataya at para sa aming mga confirmand candidate or confirmation candidates na tatanggap ng sakramento ng binyag. Sana ito yung maging pillar nila, ito yung maging gabay nila para maisabuhay nila ang pananampalatayang at maging isang matagumpay at effective na Katolikong Kristiyano. Dear Lord, we offer to you itong mga candidates natin ngayon na nandito. Dear Lord, please bless them, burn in them the most Holy Spirit para they would live their lives to, to know you more, to love you more, and to live you more. And dear Lord, we give special prayers para po dun sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. We thank you po na hindi kami masyadong naapektuhan here in Metro Manila. And please bless po those who were greatly affected by the typhoon. Sana po tulungan niyo po yung kanilang mga rescuers and tulungan niyo rin po yung mga tao, lahat kami na makapagbigay ng tulong sa kanila. And this we ask in the name of Jesus, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, God, forever and ever, through the intercession of our Blessed Virgin Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, so thank you again, everyone. I'll see you all on November 13. Goodbye. Good night. Thanks, Paul. Thank you, Jennifer. Thank you, Ate Evelyn.